Bana sa kasalukuyan, maraming eksperto ang nagsasabing isa ito sa pinakadelikadong panahon sa mundo matapos ang Cold War. Hindi man ito opisyal na World War III, pero sabay-sabay na nagkakaroon ng tensyon at digmaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Unang-una, ang pinakamainit na kaguluhan ngayon ay sa Middle East. Patuloy ang tensyon sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos. Nagkaroon ng mga missile strike, drone attacks, at military operations na nagdulot ng takot sa maraming bansa. Kapag lumala pa ang digmaan na ito, posible itong makahila ng mas maraming bansa na kakampi sa magkabilang panig. Ang problema, ang Middle East ang isa sa pinakamahalagang lugar sa mundo pagdating sa langis. Dito dumadaan ang malaking bahagi ng oil supply ng buong mundo. Kapag naapektuhan ang produksyon o transportasyon ng langis, agad tumataas ang presyo ng gasolina sa iba't ibang bansa. Ito ang dahilan kung bakit kahit malayo ang Pilipinas sa digmaan, ramdam pa rin natin ang epekto nito sa presyo ng gasolina, pagkain at transportasyon. Bukod sa Middle East, isa pang malaking tensyon ang nangyayari sa Asia. Patuloy ang alitan sa pagitan ng China at Taiwan. Matagal nang sinasabi ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan, pero itinuturing ng Taiwan ang sarili bilang isang hiwalay na bansa. Dahil dito, madalas magkaroon ng military exercises, pagpapadala ng mga barkong pandigma at pagpapalipad ng mga fighter jets sa paligid ng Taiwan Strait. Ang kinatatakutan ng maraming bansa ay kung sakaling magkaroon ng aktwal na digmaan sa Taiwan. Kapag nangyari iyon, malamang na makialam ang Estados Unidos at mga kaalyado nito upang tulungan ang Taiwan. Kapag nagkaharap ang malalakas na bansa tulad ng China at Amerika sa isang digmaan, posibleng lumawak ang kaguluhan at makaapekto sa buong mundo. Samantala, hindi pa rin natatapos ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Mula pa noong 2022 ay patuloy ang labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Gumagamit na rin sila ngayon ng modernong teknolohiya tulad ng drones at long-range missiles. Maraming lungsod ang nasira at libu-libong tao ang naapektuhan ng digmaan. Kapag pinagsama-sama ang mga tensyon na ito, ang digmaan sa Middle East, ang alitan sa China at Taiwan, at ang patuloy na gulo sa Ukraine, mas nagiging delikado ang sitwasyon sa mundo. Maraming bansa ang nagpapalakas ng kanilang militar at naghahanda sa anumang posibleng mangyari. Pero mahalagang tandaan na kahit mataas ang tensyon ngayon, hindi ibig sabihin na siguradong magkakaroon ng World War III. Marami pa ring bansa at organisasyon ang nagsisikap na magkaroon ng diplomasiya at pag-uusap upang maiwasan ang mas malaking digmaan. Para sa mga ordinaryong tao tulad natin, ang pinakamalaking epekto ng mga kaguluhan na ito ay sa ekonomiya. Kapag may digmaan, tumataas ang presyo ng langis, naapektuhan ang supply ng pagkain, at minsan pati ang trabaho at negosyo ay naaapektuhan. Kaya mahalagang maging handa, maging maalam sa mga nangyayari sa mundo, at huwag basta maniwala sa mga maling balita na kumakalat sa social media. Hindi lahat ng nakikita sa internet ay totoo. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng buong mundo ang sitwasyon. Ang tanong ng marami, magiging mas malala pa ba ang kaguluhan o makakahanap ng paraan ang mga bansa upang maiwasan ang mas malaking digmaan? Isa lang ang sigurado. Ang mga desisyon ng mga makapangyarihang bansa ngayon ay maaaring magbago sa kinabukasan ng buong mundo. Thank you for watching.